Update naman po tayo sa huling pagpupulong ng Kongreso kasama ang Department of Energy hinggil pa din sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Makakapanayan po natin ngayon si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mula sa Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yosek, at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Director Abad, sa ngayon, nasa magkano na po ang total na itinaas ng presyo ng ating mga produktong petrolyo at talaga po bang hanggang Disyembre pa itong patuloy na pagtaas ng presyo na ito? Kung titingnan natin, nung relatively bumaba po ang ating pump price around May nung taon na to. Sample natin yung gasoline, it's around 64 pesos ang common pump price per liter po yan. Umakyat na po ito to 71. So, meron na pong ganong mga galaw. Meron pong sa diesel, we have around 52 pesos common pump price. Now, it's around 64 pesos to even higher. Maabot na po tayo ng range to even 70, to 68 to 70. But that is relatively doon sa nangyaring pagbaba nung May as to what the prices now nitong September, Yusek. Okay, sir, meron na po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Bernadette Reyes ng GMA News. Ano raw po ang rason kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng petrolyo bukod pa po sa mga araw-araw niyong explanation dyan, sir? Kasi alam ko, bare months na, lalong tataas daw ang presyo ng gasolina. Well, basically, Ma'am Ninya, ito'y nagsimula noong November 2022. Bigla ang nag-declare po ang OPEC Plus na magbabawas sila ng supply or production of around 3 million barrels per day po yan. Araw-araw po yan. Ngayong April, of course, nag-implement po yung malakihan dyan, European Central Bank, US Federal Reserve, allied countries like dito po sa Australia, dito naman sa atin na side, nandiyan po yung Japan, South Korea. Sunod-sunod po yan, nagkaroon po ng, dala na rin po ng pagkocontrol doon sa inflation, ay nag-implement po ng mga interest hikes, yung mga federal banks or mga central banks. Ang epekto po talaga niyan ay pakalmahin yung economic activity. Unfortunately, when you do that, pinapakalma mo rin po, directly kaagad affected po yung pagkalma doon sa consumption ng mga petroleum products. At dahil doon, bigla nitong April, nagkaroon po ng declaration ng OPEC Plus na in response to the, ang kanilang tingin ay pababa ang demand sa fuel, kaya nagbawas pa sila ng around 1.66 million barrels. Dagdag na po yun sa 3 million. But of course, nang makita po natin at nakita naman natin around May, the reports from McKinsey, from from Platts report, meron pong excess pa rin na 1 million na nakikita between demand and supply. So, biglaan din, noong June, nag-declare din si China and Russia. This time, voluntary na lang po, hindi na kasama ang OPEC Plus. Silang dalawa na lang po, magbabawas daw sila. Starting July, mauuna si China ng 1 million. And then, kasunod po sa August, and diretso na po ngayong buwan, dumagdag na po si Russia nung August, 500,000 barrels. And then nitong September, binaba lang niya ng konti to 300,000 barrels. So if you look at that, all in all, ang pinawas na po ng OPEC Plus is 3 million, 1.66, and then the voluntary of the two countries, Saudi and Russia, of an additional of 1.3. What's worse, recently, itong recent ministerial meeting nila, September, sinabi na po nila na hindi na lang po hanggang September yung pagbabawas na yan. Diretso na po yan to the end of the year. So, ang lumabas naman, immediately after that, lumabas na po yung mga OPEC Plus report, OPEC Oil Market Report, International Energy Agency report na pinoproject po nila na by end of the year, may kakulangan po ang
dahil sa epekto na to, may disbalance po, may kakulangan po ang daily production ng hindi po kukulang ng 500,000 barrels per day po yan. So yan po ang in-expect nila na by end of this year, yan po ang kakulangan. So ngayon, nasa peak po tayo ng kakulangan na itong August umaabot po ng 3 million barrels per day. Pero ang projection po ng mga report ng International Energy Agency, by end of the year, magiging 500,000 po yan. So, meron po tayong in-expect na mataas pa rin na price because of the tightness, remaining tightness towards the end of the year. Pero if you look at the 3 million na kakulangan, papuntang 500,000, meron po dyan tinatawag na backwardation, no? Mataas pa rin dahil may kakulangan, pero paliit na ng paliit ang in-expect na pag-i-increase ng price. So, but still, nandun pa rin tayo sa mataas na prices kasi wala po tayong in-expect na pagbaba. Medyo mahirap sabihin na bababa dahil meron pa rin kakulangan. Okay, Director, follow-up question lang po mula kay Bernadette Reyes. Monitoring niyo po, kamusta ang first day ng trading kahapon? As compared to the average of last year, maganda po ang balita, no? Lumalabas na bumababa po compared to last year. Bumababa po ang price. In fact, nagre-resulta na po tayo ng yung decline na yan resulted to an estimate na may rollback, Pero this is only one day, kaya wala pa po tayong kasiguraduhan. The sample lang in gasoline, 111 po yung last week. Bumababa na po tayo ngayon ng almost 110. So, yan po'y magandang sign kung didiretso po ito to the end of the week. So, antabayanan po natin. Let's look at the whole week kung ano po talaga ang magiging trend ng daily trading price ng petroleum products. Director Abad, ano po ang napag-usapan ninyo kahapon sa pulong dyan ng House leaders kasama ang Department of Energy hinggil sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa? Ma'am Nina, definitely naging sentro po ng usapin yung, of course, they're expecting from the same na nire-report ko, they will be expecting that this will continue to the end of the year. So, ang nakasentro po yan yung critical ngayong bare months, ang sabi po ng speaker natin na sana po merong maging ways and means on how to, I've mentioned means kasi mayroon pong angulo ng government side dyan. So yung ways to mitigate doon po sa private sector, sa mga oil companies, hinahanapan po sila ng mga suggestion. Paano po on their part, paano po mapababa at makatulong doon sa pagbaba ng pump price. Sa side naman po ng government, pinag-uusapan po dyan yung controlled component ng pump price, which is basically the taxes, Unfortunately, itong taxes na usapin, pending pa ho yan, wala pong decision yan. So, nandyan lang po ngayon at nandun pa pinag-uusapan pa rin yan. Even, hindi pa nga sa plenary, kundi doon pa lang mismo sa core group ng speaker, So, wala tayong may comment na dagdag dyan dahil pending pa ho yan, wala pong decision dyan. Ngayon, dun sa mga oil players, initially nagsabi sila na may mga promo programs, may mga discount programs. So dahil doon, yan po ang itutuloy po. Nagsuggest si speaker that there will be another meetings, series of meetings, baka pa dumating doon. But this time, mukhang ang makakaharap na gusto na po ng speaker ay yung mga principals, yung mga owner, yung mga president na mismo, because really these things will have to be decided by the top management. So mukhang magkakaroon pa ho ito ng kasunod na meeting at doon ultimately siguro yung decision maker from the side of the oil companies ang makakaharap na po ng Congress para po meron pong resultang decision. So wala hong desisyon kahapon, this was an initial meeting. Ipinahatid po ng Congress yung kanilang desire to provide some mitigating measures, pero ultimately maghaharap uli yan at magde-decide po ang mga decision maker from the side of the oil companies.
Okay, sir, ano naman po yung masasabi ng DOE sa mungkahi na suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo? Ma'am Ninya, again, that's pending with Congress. Pero I would try to explain para sa ating mga kababayan po. If you suspend that, definitely meron pong mawawalang revenue stream. At on the average, if I'm not mistaken, before this, there was a report in Congress also during one of the hearings na ang collection po ng government way back 2021, if I'm not mistaken, is around 150 billion excise tax from petroleum products. So again, kung ima-monthly natin yan, that will be around 15, sabihin na natin, mas bumalik na tayo ngayon sa economic activity, mga 15 to 20 billion a month. So if you look at the suspensions for 3 months, October, November, December, 3 times 15, that will be around 45. Kung 20 po yan, the higher range, that will be around 60. So from 45 to 60, baka mag-expect tayo, yun po ang mawawalang revenue stream ng government. So yan lang po ang implication niyan. So I think it's really a very critical and sensitive issue that definitely the Congress has to decide ultimately itong usapin na to kung magkakaroon po ng suspension sa excise tax. Sige sir, pero maganda yung sinabi nyo na sana magbigay ng diskwento yung ating mga malalaking oil companies dyan. Total po, marami na rin naman siguro silang kinita dyan at sana magtulungan na lang po tayo. So, Yusek, siguro ito na lang, mensahe nyo na lang sa ating, teka lang sir, may pahabol na tanong? Talagang pag-usapin ng petrolyo Yes. Ito meron po tayong tanong mula po sa miyembro ng ating media na mga nanonood po ngayon. So, tayin lang natin. Okay. Ayan, may tanong mula kay... Teka, nawala Hindi kompleto yung... Oo. Sige. So, ganito na lang, no? O nga ano ang implikasyon daw mula kay Tuesday New ng nawala na naman. Sige. Siguro, mensahe na lang ni Direktor sa ating mga kababayan. Ito na, yung Ayan, tanong natin. okay. Ito, tataas pa ba? Pa rin ba ang presyo until December? Ayan, sir, sabihin nyo na po para hindi na kami... Manghuhula. Oo para alam na namin. Well, Ma'am Ninya, Yusek, ang sinabi ko ho, based sa monitoring natin sa supply demand balance projection ng plots, sinasabi ho natin, may kataasan po ngayon. Nagsimula yan ng August, nasa 3 million. But papuntang December po, ang projection nila aabot na lang po ng 500,000. So, may kataasan ang price. Definitely, hindi po tayo talaga babalik sa mga March na level, sa May na level na ang Dubai crude ay nasa $77. Ngayon po nasa 91 na po. So definitely hindi po tayo mag-expect na ito'y babalik dun sa $70. That's the equivalent there, the price, halimbawa ng gasolina, ang sabi ko po kanina, nasa 71 tayo before, nasa 60 to 64 per liter. So, definitely hindi po tayo makakabalik, medyo mahirap sabihin na makakabalik tayo sa ganung level na nasa 60 to 64 na lang ang per liter na gasolina. Nandiyan po talaga tayo sa gasolina, nasa 71, 73. Okay, so ang tanong lang, yan po ba'y tuloy-tuloy na tataas? Again, may backwardation pong nakikita. Posible pong tumaas pero hindi na ganun ka taas na intensity, na taas na lang ng taas. Yun na nga dahil doon sa connection, sa sinasabi na paliit na po yung gap ng kakulangan. So again, we don't even discount the fact na baka magsasaturate na rin ang price. If you remember, Ma'am Ninya, doon sa June-July last year, sa 2022, yun po yung peak months ng mga prices. Effect po yun ng Ukraine-Russia, June-July. But later on, pagdating ng August hanggang December last year, nakita na po natin na bumaba na po ang price. Wala naman pong nabago doon sa Ukraine-Russia conflict. Yun po, may saturation din po ang effect kasi. So in short,
sa taas po ng pagtaas noon, umabot na po ng more than 100 US dollar per barrel ng crude oil sa time na yun, 114. Ultimately, siguro ang demand nagkaroon na ng distraction ng demand. Masyado na pong mataas, umaatras na po ang demand. We just don't know in this case, sa October, November ba, meron bang mangyayaring ganon. But definitely, ang very clear po dyan, yung gap paliit ng paliit, so hindi na po tayo mag-expect ng mataas na intensity, gaya po nangyari from April up to now. Mataas po talaga, sunod-sunod. Sabi pa nga, 11 times or 11th week na po tayo na pataas ng pataas. So, yun lang po. Pero may kataasan pa rin hanggang December. Hindi na po tayo sigurado na ganun kalakas yung intensity. Sunod-sunod pa rin. Baka manaka-naka, meron na rin pong makitang rollback. Pero hanggang doon pa rin sa level na medyo mataas, which is around 70 around 90 US dollar per barrel pa rin ho ang crude oil. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mga ibinahaging impormasyon. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad mula sa Department of Energy.